Tapos alam ko na, makakapunta na ako ng Toronto Consulate. By next month siguro pupuntahan ko. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo ang good news po. Kung kayo po ay may mga expired na Canadian visa or US visa, CD1 visa, ay pwede po kayong mag-apply ng ETA. Okay, ano po ba yung ETA? Yung ETA guys ay Electronic Travel Authority na nilaunch ng Canada para po sa may mga nagkaroon ng visa within last 10 years. Kung kayo ay mga expired na Canada visa at saka US visa, ay pwede po kayo mag-apply ng ETA. Ang kagandahan guys ng ETA ay hindi nyo na po kailangan mag-apply ng visa dito sa Canada. Kapag mag-apply po kayo ng ETA, kailangan po hawak nyo po yung expired na Canadian visa nyo kahit gano'n na po katagal basta covered po in last 10 years. Kapag nag-apply kayo guys ng ETA, ay mabilis lang po yung approval. Tapos guys, ang cost lang nito ay 7 Canadian dollars. So, mura lang talaga siya guys. Kung kayo ay nagpaplano na pumunta dito ng Canada, na mag-apply kayo ng visitor visa or tourist visa, ay ito na po ang magandang chance nyo na makarating po dito sa Canada na hindi nyo na po kailangan mag-apply ng mga ganyan. 7 Canadian dollars lang ay meron ka ng ETA. Ang kagandahan nito guys ay makakapag-travel po kayo dito sa Canada. Kailangan guys, kapag naka-apply kayo ng ETA through online website ng Canada, ay kailangan guys i-print out nyo yung confirmation na kayo po ay meron ng ETA na approve na po yung ETA nyo. Kasi minsan guys, kapag walang confirmation, kapag hindi nyo na-print yung confirmation nyo, ay baka ma-offload kayo. Kasi nga, kailangan mismong confirmation ng ETA ang ipakita nyo sa immigration. Napakaganda guys na hindi nyo na po kailangan na maghintay ng ilang buwan para makakuha kayo ng Canadian visa kung kayo po ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada. Kunwari ako, may expired yung visa stamp ko next year. Pwede po ako mag-apply ng ETA. At yung ETA na yung guys ay multiple po siya. May bibigay po sa inyo ng IRCC ay 10 years po. So, mahaba po validity ng ETA. So, yan talaga ang maganda guys. Mabilis na kayo makarating dito sa Canada. At hindi nyo na po kailangan maraming mga documents na ipakita, proof of funds, diba? Para makapag-apply ng visa. So, ngayon, kung meron na kayo ETA, ay anytime pwede kayong mag-land dito sa Canada. Pero guys, dapat by air po kayo magla-land dito sa Canada. Hindi po by bus, by kotse. Kailangan po ay by air. Kung galing kayo ng Pilipinas, kailangan nyo mag-book ng ticket para ho, ang land nyo dito ay by air. Kung galing kayo ng US, magla-land travel kayo, hindi po. So, kung maglalang travel kayo, papunta dito, galing ng US, ay kailangan nyo po ng mag-apply ng visa. Pero kung may ETA kayo at maglaland kayo dito by air, ay pwede. Ay, yun po ang nasa rules. Kaya nga, ngayon guys, ay ang dami pong mga Pilipino na nag-apply dito sa Canada na ang gamit lang nila ay ETA. Ang kagandahan nito guys, kasi kung nandito na kayo sa Canada at meron kayong ETA, ay pwede po kayo makapaghanap ng trabaho dito sa Canada. Pero kailangan guys, handa po kayo, lalo na po kung kayo walang kamag-anak dito sa Canada at self-funded lang po kayo, kailangan ready po kayo sa budget. Okay, hindi po madali ang mamuhay dito sa Canada, lalo po mag-isa lang po kayo dito at mag-umpisa pa lang kayo maghanap ng trabaho kasi nga mahal po ang cost of living dito. Okay, yung pagkain ay madali nyo lang po anuhan yan. Pero yung bahay ay talaga pong mahal. Okay, mabigat po sa bulsa talaga yung pag-rent ng bahay dito. So, kailangan kung maglalan kayo dito sa Canada, gamit ay ETA, ay ready po yung bulsa nyo. Ready po yung financial nyo para po hindi kayo magkaroon ng problema dito. Kasi karamihan po yung mga nagtutur dito ay nagkakaroon po ng problema sa financial kasi nauubos po yung pera nila kasi nga gawa ng natatagalan silang makakuha o makahanap ng trabaho. Kaya nga guys, ang suggest ko sa inyo kung kayo po ay may ETA na ngayon or mag-a-apply pala kayo ng ETA, kailangan po ready po kayo dito. Lalo na po ngayon marami pong tourist dito. Marami pong mga Pilipino, marami ibang lahi ang naka-tourist visa or visitor visa. So marami pong competition dito. Mataas po ang competition sa paghahanap ng trabaho. Kasi nga guys, hindi po kayo basta-basta makukuha ng work permit kung wala po kayong LMIA. So yun lang guys, ang advantage lang talaga na may ETA kayo ay makakaland kayo agad dito sa Canada anytime you want. Pwede kayo mag-book agad ng ticket nyo. Okay? So, yun po ang advantage dito na makarating kayo dito sa Canada na ETA holder lang kayo. Ano po nga po ba yung ETA? Electronic Travel Authorization na nirelease po ng Canada.
Kaya yan po ang ginawa nila para po maging maganda po ang takbo ng economy dito. Kaya nagbukas po yung Canada. Kung kaya po ay may mga CD1 visa din ng US, ay pwede din po kayong maka-apply ng ETA. It cost lang ay $7 Canadian. So, mura lang guys, compare nyo na mag-apply talaga kayo ng normal na visa like tourist visa, visitor visa. Lalo na kung kayo, maghahanap kayo ng agent, ng consultant na mag-apply o mag-process ng tourist visa nyo or visitor visa, ay gagastos talaga kayo ng malaki. Ngayon, ang merong ETA, ang suggest ko dyan, kayo po ay pupunta dito sa Canada, make sure po kayo po ay naka-apply na ng ETA at approve na kayo kung nandiyan pa lang kayo sa Pilipinas. Ang ngayon pa lang guys ay mag-anap na kayo ng trabaho dyan sa job bank, Indeed, para pag nag-land kayo dito sa Canada, ay meron na kayong employer o kaya on process na rin yung LMIA para mabilis na rin po kayo makapagtrabaho dito. Make sure po yung hawak-hawak niyo po yung old Canadian visa nyo para po pag na-check ay ready po. Kasi hinahanap po yan guys eh. Kailangan nyo po yung old visa nyo, old Canadian visa nyo at yung confirmation ng ETA. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo about sa ETA. So yun guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa bago kong video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye, good luck po. See you here po in Canada. Bye, God bless us all. Pupuntahan ko na para maayos na yung kontrata ko. Ayun, ito na yung nakarating na ako dito eh. City Plaza, then ayun, hindi ko alam paano yun. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of